Would you mind, Lyndon? Anas ko na ikinamulat ng mga mata nitong namumungay na. Hindi ako umiinom eh. Hinihingal nitong sagot ng iumang ko ang bagong bukas kong wine dito. It's okay, Lyndon. Wine lang ito. Mababa lang naman ang alcohol rate nito. Hindi ka malalasing. Pampainit lang. Ngising asong saad ko. Nag-iinit na nga eh. Natawa ako sa inosenteng sagot nito kaya pinamulahan itong nag-iwas ng tingin. Napapailing na lamang akong muling tunungga ang wine na mataman lang naman itong nakatitig sa akin. Sinadya kong hindi lunukin ang huling tinungga ko at sumunggab sa mga labi nitong ipinasa ko ang wine sa bibig nito na ikinanigas at pisil nito sa bawang ko. Tatawa-tawa ako nag-angat ng muka at nakitang namimilog ang mga mata na hindi inaasahang ipapasa ko sa bibig nito ang nasa bibig kong wine. Does it taste good? Napalunok itong pinamumulahan na naman. May naman. Mahinang saad nito na nagrereklamo ang tonong napangisi sa akin. Masanay ka na sa akin, Lyndon. Akin ka, kaya lahat ng gusto ko. Dapat mong sabayan. Ayoko sa boring na laruan. Marami akong malulokong kaibigan. May mga Becky pa nga eh. Baka ipasa kita sa kanila kapag nagsawa na ako sa kaartehan mo. Pananakot ko, kahit ang totoo'y wala na akong planong pakawalan pa siya. Ipamimigay mo talaga ako? Ngumisi akong muling nilaklak ang wine. Oo, kaya kung gusto mong manatili sa akin at hindi iba ang makinabang sa'yo, paligayahin mo ako, Lyndon. Galingan mo naman para matuwa ako. Anas kong muling dinampot ang isa pang wine na binuksan. Akmang iinumin ko iyon ng inagaw nito at pinagpalit ang pwesto naming ikinakurap-kurap ko. Direkta nitong tinungga ang bote na halos gawin ng tubig lang. Napapangisa akong pinagmamasdan nito at halos hindi na maipinta ang gwapong muka nang mapangiwi itong malasahan na ang wine na ininom. Pakla naman ang lasa. Sarap na sarap ka dito eh, parang panis. Napalakak ako sa komento nito na tila asim na asim sa wine. Can you bath me too? Natigilan itong dahan-dahang napalingon sa akin. You mean? Alanganing tanong nito. Ngumisi akong napaupo at inabot ang wine na ibinuhos mula sa ulo kong ikinabilog ng mga mata nitong napanganga sa ginawa ko. Now, rinse me, Lyndon. Paanas kong malagkit itong tinitigan. Tara sa shower. Napangisi ako. No. Your mouth can do. Namutla itong tila hindi masikmura ang pinapagawa ko. Tinaasan ko ito ng kilay at umayos ng higa sa couch na kinaroroonan namin. Panay ang lunok nito na hindi makatingin sa mga mata ko. Halatang kabado. I'm waiting, Lyndon. Hindi ko kaya, May. Umigting ang pangakong, pinalisikan nito na parang maiiyak na at pulang-pula na ang mukha. Do you have to repeat my words, ha? Alipin lang kita. So just do your job as my slave. Do you understand? O baka gusto mong ipamigay na kita sa mga kaibigan ko. Tingnan ko lang kung hindi ka nila pagpiyastahan lantakan mula ulo hanggang paa mo. Pananakot kong napakalakas ng tono. Nangilid ang luha nitong agad na pinalis nang tumulo iyon na ikinaiwas ko ng tingin. Mariin akong napapikit na sapo ang noo. Ayoko naman siyang saktan emotionally pero John, ang tigas ng ulo niya. Binigyan ko na ng pabor, tatanggihan pa ba naman ako? Shit. Si Erica May Crawford tatanggihan sa kama? What the hell? Walang makakahindi sa akin. What I want is always what I get. Sorry. Nakakalimutan kong alila mo nga lang pala ako. Eto na. Huwag ka na magalit sa akin. Gagawin ko na ang gusto mo. Nanginginig ang boss na pagkausap nito. Napahinga ako ng malalim at bumangon na. Bakas ang katanungan sa nangungusap niya mga mata na may bahid ng lungkot at luha. Napairap ako dito at isa-isang isinuot ang saplot ko. Napatayo din itong tarantang isinuot ang mga damit. May! Paghabol nito na nagmarcha akong lumabas ng minibar. Sinabayan pa rin naman ako nito na sumunod sa kwarto ko. Nagtungo ako ng banyo pero heto at hanggang dito ay sumunod itong nakamata lang sa akin. Hindi ko ito pinapansin. Hindi ko rin kinikibo o kahit sulyapan.
Hinubad ko lahat ng saplot ko na ikinalunok nito pero nanatiling galit ang facial expression ko kahit na sa loob-loob ko ay nagdidiwang na akong makitang natatakot ito sa akin. Hinayaan ko ito nang kusa nitong dinampot ang sponge bath at nalagyan ng body wash. Siya na nagsabon ng buong katawan ko. Ingat na ingat pa itong panay ang lunok at iwas ng tingin sa katawan ko. Kahit paglalagay ng shampoo at conditioner sa buhok ko ay ito ang gumawa. Napakahinhi ng galaw nitong tila ingat na ingat sa akin. Matapos kong malinisan at banlawan ay ito na rin ang nagsuot ng robe at tinuyo ang buhok ko. Hindi ko pa rin siya pinapansin. Matapos nitong matuyo ang buhok ko ay lumabas na ako. Kita ko namang mabilis siyang tumapat ng shower at naligo na rin. Hindi pa man ako tapos mag-makeup ay pumasok na ito ng wardrobe ko na nakatapis lang ng towel at tumutulo pa ang tubig sa namamasa niyang buhok. Inarapan ko ito kahit nakakatakam ang kakisigan nitong basang-basa pa. Saan ka pupunta? Lalabas ka? Takang tanong nito nang magsuot ako ng revealing dress na kulay pula at napakaiksi. Nagsuot din ako ng pulang stiletto at hinayaang nakalugay ang buhok ko. Labas ang likod at cleavage ko, suot ko at konting lihis lang sa laylayan ng dress ko ay makikita na ang singit ko. May, pigil pa nito nang akmang lalabas na ako ng wardrobe. Sinamaan ko ito ng tingin. Napalabi itong muling nangilid ang luha. Nagpapaawa ba siya? Pakawalan ko na kaya. Napaka-arte niya, bad trip siya. Sasama ko. Pwede ba magbihis ka? Ang laswan ng suot mo. Ayokong mabastos ka o pag nasaan ng mga makakakita sa'yo. Nahihiyang saad nitong ikinataas ng kilay ko at tinabig ang kamay nitong nasa braso ko. Kita naman ang pag-aalala sa mga mata nitong nangungusap na naman. Bakit ba laging napakalamlam niya kung tumingin? Tipong nanunuot hanggang puso mo ang nangungusap niyang mga matang napaka-inosente kung makatitig. Who are you to command me? Huh? May kadiin ng asik ko. Namula ito at napayo ko at pasimpleng nagpahid ng luha. Mayapay yumugrib na ang balikat nitong napahikbing ikinatigal at nigas ko. Dahan-dahan itong lumuhod na yumakap sa bewang ko. Hindi ko maintindihan. Para akong pinipigas sa puso na humahagulhol itong nakasubsob sa tiyan ko habang yakap ako ng napakahigpit. I'm sorry. I'm sorry, May. I'm sorry. Paulit-ulit na paumanhin itong basag ang boses habang umiiyak. Tumulo ang luha kung agad kong pinalis. I'm sorry. Sorry kung ganito lang ako. Sorry kung hindi ako magaling. Sorry kung hindi ka na natutuwa sa akin. I'm sorry. I'm sorry hindi ako marunong magpaligaya. I'm sorry nagalit at na-disappoint kita. Huwag ka na magalit, please. Huwag ka na rin umalis. Gagawin ko lahat ng gusto mo, please. May, dito na lang tayo. Humahagulhol na itong pakiusap. Napabuga ako ng hangin. Napahaplos ako sa ulo nitong ikinatingala nito at para niyang kinukurot ang puso ko na sobrang pula na ng mukha at mata sa pag-iyak. Sinisinok na rin ito. Fine, let's go to bed. I want to cuddle with you the whole night. Napalabi ito nagpahid ng luha at tumayo na rin. Kahit namugto ang mga mata ay kitang kumikinang na ang mga iyon. Ganto ba talaga siya kalambot? Ganto ba talaga siya kabait? Ka-protective? Nakala lahat ng babae kailangan na lalaking mampoprotekta sa kanila sa lahat ng oras? Ginagaya ba niya ako sa bruhang Regine niyang napakagaling umarte at magpabebe? Pero nasa loob naman ng tunay na kulo? Okay, yakap lang pala eh. Yayakapin kita ng buong magdamag. Nakangiting saad na nito. Napailing na lamang akong muling nagbihis ng pantulog at binura din ang makeup ko. Sumunod naman ito nang lumabas na ako ng wardrobe. Napakalapad pa ng ngiti na animoy nanalo sa loto. Pambihirang lalaki ito. Mas gugustuhin pa ng yakapan kaysa tsuktsakan. Lima ko napapangiti nang ito na nagkusang ikulong ako sa mainit na bisig nito. Nakasando at short lang ito kaya ramdam ko ang init na nagmumula sa katawan nitong kay sarap magpakulong. Hindi ko rin maiwasang singhot-singhotin ang manly na bango nitong napakasariwa sa pang-amoy ko. Napapikit akong hinayaan itong hinahaplos ako sa ulo na panakanakang hinahalikan ako sa ulo. Ang sarap lang sa pakiramdam. Napakagaling niya at ipinaparamdam sa akin kung gaano kataas ng respeto niya sa akin. Hindi lang bilang amo kundi bilang babae. Sasama ko. Pwede ba magbihis ka? Ang laswan ng suot mo. Ayokong mabastos ka o pag nasaan ng mga makakakita sa'yo. Nahihiyang saad nitong ikinataas ng kilay ko at tinabig ang kamay nitong nasa braso ko.
Kita naman ang pag-aalala sa mga mata nitong nangungusap na naman. Bakit ba laging napakalamlam niya kung tumingin? Tipong nanunuot hanggang puso mo ang nangungusap niyang mga matang napaka-inosente kung makatitig. Who are you to command me? Huh? May kadiinang asiko. Namula ito at napayo ko at pasimpleng nagpahid ng luha. Mayapay yumugrog na ang balikat nitong napahikbing ikinatigal at nigas ko. Dahan-dahan itong lumuhod na yumakap sa bewang ko. Hindi ko maintindihan. Para akong pinipigas sa puso na humahagulhol itong nakasubsob sa tiyan ko habang yakap ako ng napakahigpit. I'm sorry. I'm sorry, May. I'm sorry. Paulit-ulit na paumanhin itong basag ang boses habang umiiyak. Tumulo ang luha kung agad kong pinalis. I'm sorry. Sorry kung ganito lang ako. Sorry kung hindi ako magaling. Sorry kung hindi ka na natutuwa sa akin. I'm sorry. I'm sorry hindi ako marunong magpaligaya. I'm sorry nagalit at na-disappoint kita. Huwag ka na magalit, please. Huwag ka na rin umalis. Gagawin ko lahat ng gusto mo, please. May, dito na lang tayo. Humahagulhol na itong pakiusap. Napambuga ko ng hangin. Napahaplos ako sa ulo nitong ikinatingala nito at para niyang kinukurot ang puso ko na sobrang pula na ng mukha at mata sa pag-iyak. Sinisinok na rin ito. Fine, let's go to bed. I want to cuddle with you the whole night. Napalabi ito nagpahid ng luha at tumayo na rin. Kahit namugto ang mga mata ay kitang kumikinang na ang mga iyon. Ganto ba talaga siya kalambot? Ganto ba talaga siya kabait? Ka-protective? Nakala lahat ng babae kailangan na lalaking mampoprotekta sa kanila sa lahat ng oras? Iginagaya ba niya ako sa bruhang Regine niyang napakagaling umarte at magpabebe? Pero nasa loob naman ng tunay na kulo? Okay, yakap lang pala eh. Yayakapin kita ng buong magdamag. Nakangiting saad na nito. Napailing na lamang akong muling nagbihis ng pantulog at binura din ang makeup ko. Sumunod naman ito nang lumabas na ako ng wardrobe. Napakalapad pa ng ngiti na animoy nanalo sa loto. Pambihirang lalaki ito. Mas gugustuhin pa ng yakapan kaysa tsuktsakan. Lima ko napapangiti nang ito na nagkusang ikulong ako sa mainit na bisig nito. Nakasando at short lang ito kaya ramdam ko ang init na nagmumula sa katawan nitong kay sarap magpakulong. Hindi ko rin maiwasang singhot-singhotin ang manly na bango nitong napakasariwa sa pang-amoy ko. Napapikit akong hinayaan itong hinahaplos ako sa ulo na panakanakang hinahalikan ako sa ulo. Ang sarap lang sa pakiramdam. Napakagaling niya at ipinaparamdam sa akin kung gaano kataas ng respeto niya sa akin. Hindi lang bilang amo kundi bilang babae. Ang swerte naman ng mahal niya. Sana ako na lang. Sana mapalitan ko pa si Regine sa puso niya. Kahit na hindi ang katulad kong bulgar, matigas ang ulo, pasaway, wild at happy-go-lucky na babae ang gusto niya. Paiibigin kita, Lyndon. Walang lalaking hindi nahuhumaling sa karisma ko. Tingnan ko lang kung hindi ikaw maghabol pagdating ng araw. Lyndon's person-over voice. Nangingiti kong marahang hinahaplos sa pisngi si May na nahihimbing pa rin habang nakasiksik sa dibdib ko. Napakaamo ng maganda niyang muka. Parang napaka-inosenteng anghel habang payapang nahihimbing pero ibang-iba na kapag gising. Nanaig pa ng bibig niya ang kasalaula ng bibig ng mga matatandang marites sa compound namin. Napakabulgar niyang magsalita kahit malaswa pa ito ay walang pakialam. Para siyang hindi babae sa kilos at pananalita. Madalas nakakainis siya lalo na't pabigla-bigla na lamang kung kumilos na tipong wala kang kawala kapag nadakma ka na niya. Parang gusto ko na tuloy magsising umutang pa ako sa kanya. Pero hindi ko naman pinagsisisihan ng lubusan dahil aminado akong dahil sa kanya ay nakaligtas si tatay sa tiyak nitong kamatayan. Hindi bali nang alipinin niya ako hanggat gusto niya dahil hindi naman biro ang utang kong abot ng kalahating milyon sa kanya. Kung tutuusin ay kulang pa ang buhay kong kabayaran sa utang ko kaya wala akong karapatang magreklamo o magdemand sa kanya, sa mga kagustuhan niya, sa mga utos niya. Good morning, beautiful. Mahinang bati ko at hindi mapigilang nakawan siya ng halik sa noo. Ano bang gagawin ko para mapatinuman lang kita bago ako makaalis ng poder mo? Kahit madalas bipolar ka, hangad ko pa rin na magkaroon ka ng maganda at masayang kinabukasan kasama ang lalaking magpapaibig sa'yo. Naluluhang pagkausap ko habang hinahaplo siya sa pisngi.
Mabuti na lang at nasuyo ko siya kagabi na magalit ko ito. Nakakatakot at kaba kapag nagagalit na siya. Nakakapanginig ng kalamnan at nakakatayo ng balahibo ang matatalim niyang mga mata at nagngingit-ngit na mga ngipin. Muli ko itong hinalikan at inayos ang comforter nito. Nangingiti kong maingat na binaklas ang pagkakapulupot ng braso niya sa bewang ko at bumangon na. Bumaba ako ng kusina at nagulat nang maabutan ng 5 katulong nitong pare-pareho ang uniforming asul na blouse at miniskirt na asul din. Nagluluto ang 2 ng agahan habang ang 3 ay naglilinis kahit napakakintad naman na ng paligid. Mga bata pa sila sa kanilang itsura pero heto at nagtatrabaho na silang katulong dito sa mansyon ni May. Nagkatinginan pa ang mga itong napapayuko sa aking ikinangiti ko. "Good morning po, senyorito." Napanganga ako sa panabay nilang bati na napapayuko pero ang lalong ikinanganga ko ang itinawag nila sa aking senyorito. Linda na lang, hindi niyo naman ako amo para tawagin niyo ako senyorito. Nakangiwing saad ko. Muling nagkatinginan ang mga itong nagniningning ang mga mata nilang nakikipagtitigan sa akin at nginitian sila. Ano nangyayari dito? Kaagad napayuko ang mga ito nang may pumasok na may katandaang babae na naka-uniforme din pero blouse at long pants na ternong black ang suot nito. Nakasuot din ng reading glasses at napakaseryoso ng itsurang halatang mataray na matanda. Hindi ba malinaw sa inyong bawal ninyong kausapin si Senyorito Lindan? Gusto niyo bang matanggal sa trabaho? Mahina at may kadiin ang panenermon nito sa 5 batang katulong na napapayuko sa gilid. Pasensya na po, manang. Binati lang naman namin sa senyorito. Mahinang sagot ng isa sa matanda. Napapapilig na lamang ako ng ulo. Bakit bawal nila akong kausapin? Utos ba ni May? Bakit? Kalabisan ba kung makikipagkaibigan ako sa mga tauhan niya dito sa mansyon? Ang lupit naman niya at mantatanggal talaga siya dahil kakausapin nila ako. Napatikim ako ikinalingon nila sa akin na napaayos ng tayo. Maging itong tinawag nilang Manang Leonora. Pasensya ka na, senyorito. Mag-aagahan na ba kayo? Ani Manang Leonora na medyo nakangiti. Ngumiti akong umiling dito. Kukuha lang po ako ng tubig. Magjo-jogging po kasi ako sa labas. Paalam ko na ikinatango nito. Mabilis naman lumapit sa may fridge na double door pa. Sa sobrang laki ang isang katulong na nag-abot sa akin ng 1 liter na mineral water na nakayuko. Salamat. Ani ko na yumuko lang ito. Sige ho, pasensya na sa abala. Paalam kong kay Manang Leonora nakatingin dahil parang mga batang takot mag-angat ng mukha ang 5 katulong. Ingat ka, senyorito. Tumango at ngumiti na lamang ako kahit naiilang ako sa pagtawag nila sa akin ng senyorito. Lumabas ako ng mansyon at nagsimulang tumakbo dito sa napakalawak niyang field sa likod ng mansyon. Mukhang golf field ito na pinasadya. Napakaganda at maging ang damuhan ay pantay-pantay ang taas kahit napakalawak dito. Napapailing na lamang ako sa sitwasyon ko ngayon sa piling ni May. Isa akong alipin niya. Popet na pagsasawaan pagdating ng araw at itatapon na lang basta sa isang tabi kapag nagsawa na siya sa akin. Mabait akong napangiti sa naisip na mahihiwalay din ako ng landas sa kanya kapag pinalaya na niya ako. Alam ko namang may hangganan din ito pero bakit? Parang ayoko nang dumating pang araw na iyon. Napailing-iling akong paulit-ulit na nag-iikot at tinatakbo ang malawak niyang field. Tagaktak na ako ng pawis at hingal na hingal. Parang lalabas na ang puso ko sa ribcage nito sa sobrang lakas ng kabog. Nangihina akong napatukod ng kamay sa mga tuhod ko. Papasikat pa lang ang araw at kay sarap ng tama nito sa balat kahit na naliligo na ako sa pawis. Ramdam ko ang uhaw ko kaya dinampot ko na muna ang bottled water na dala ko at tinungga hanggang makalahati ko sa tindi ng uhaw ko. Napapikit akong napangiti at tumingalang ibinuhos ang natirang tubig sa mukha kong kay init na sa sobrang pagod ko. Ang gwapo naman. Napamulat ako nang biglang may magsalita sa harapan ko at bumungad ang nakangiting magandang mukha ni May. Kapag ganitong nakangiti siya ay napakaamon ng mukha niya at mga mata niya. Tipong napakasarap pagmasdan at kasama. Pero ibang-iba kapag nagagalit ko siya. Nalilisik ang mga mata nitong tila mata ng mabangis na lobong nananakmal. Good morning. Ngiting bati ko. Ngumuso naman ito. Halik mo ang gusto ko, London. Hindi pagbati mo.
Napalunok akong humakbang at yumuko na humalik sa mga labi nito. Napapangiti naman itong yumapos sa bato ko, kaya napahawak ko sa bewang nitong may kaliitan ng kurba. Para akong kinukuryente sa tuwing naglalapat ang mga balat namin, kaya hindi ko mapigilang mag-init na parang napapaso. Ibang-iba rin ang kabog ng dibdib ko kapag kasama o nasa harapan ko siya. Hindi ko na maintindihan ang sarili. Naiinis ako sa kanya pero natutuwa rin ako at aminado akong masaya ako sa kanya. Masaya ako sa unti-unti niyang pagmumulat sa akin sa comfort zone na kinasanayan ko, na tinutulungan niya ako mag-explore sa mga makabundong bagay-bagay na ipinapagawa nitong unti-unti ko na rin nagugustuhan. Naboboard ka ba dito? Malambing na tanong nito na nakakunyapit pa rin sa bato ko. Pilit akong ngumiti at umiling dito. Hindi naman, May. Hindi ko pa nga nililibot ang kabuuan ng mansyon mo. Nakangiti lang naman itong nakatitig sa mga mata ko. Do you want me to tour you around? Pwede ba? Tumingkayad itong mariing humalik sa noo kong ikinabilis ng tibok ng puso ko. Napahagikik pa ito nang makitang pinamumulahan ako't napaiwas ng tingin sa kapilyahan nito. Let's go? Nito na hinila na ako sa kamay kaya nagpatianod na lamang ako. Nagtungo kami sa kalapit na lawa. May tulay ditong umabot hanggang sa gitna nitong lawa na pinagdalhan niya sa akin. Napapanganga na lamang akong isa pala itong fish pond. Napakalawak naman. May kubo dito sa gitna ng malawak na tulay na kinaroroonan ng mga pagkain ng isda. Nangingiti kong tinulungan itong humakot ng feeds sa timba at sinamahang naghagi sa tubig kaya nagkukumpulan na ang mga isda na nag-aagawan sa aming inihahagis. Napalingon ako dito at parang nag-slow mo ang paligid ng mapahalakhak ito sa mga isda na nakatingin na nagkakagulo ng nagpipitlagan sa tubig. Tuwang-tuwa naman itong panay ang hagis sa feeds sa tubig kaya nagkakagulo na ang mga isda. Bakit? Ha? Napabalik ang ulirat ko na nakatingin na pala ito sa aking natutulala sa kanya habang tumatawa. Kung makatitig ka naman, ngayon ka lang ba nakakita ng maganda? Natatawang saad nitong ikinangiti ko at sunod-sunod na inihagis sa tubig ang feeds na nasa dala kong timba para makaiwas sa matiim niyang mga mata. Masaya ka ba sa piling ko, Lyndon? Natigilan ako sa akmang paghagis ng feeds sa sunod nitong naitanong, lalo na't nakaharap na siya sa akin na matamang nakatitig sa reaksyon ko. Napalunok akong pilit na ngumiti. Masaya naman. Kabadong sagot ko. Mahirap nang magkamali ako ng isasagot at hindi nito magustuhan. Baka ako pa ang itapon nito dito sa fish pan na ipakain sa kanyang mga isda. Kay Regine, are you happy with her? Patay. Napalunok ako sa sunod nitong naitanong. Ibinaba ko ang dala kong timba at nagpagpag ng palad na humarap dito. Yeah, sobrang saya, May. Pagtatapat kong ikinandilim ng mga mata nito pero napatangu-tangu pa rin naman. Okay, sabi mo eh. Nito na nagkibit balikat lang at tumalikod na kaya napasunod naman akong sinabayan ito sa paglalakad-lakad dito sa tulay. Alam mo bang, may dati akong kaibigan. Teenager pa lang ako noon. Paninimula nitong ikinalingon ko sa kanya habang dahan-dahan kaming naglalakad. Diretso lang naman itong nakatingin sa unahan. Tapos, galing sila ng mama niya sa probinsya at tinulungan namin ni Mommy dahil wala silang matutuluyan noon dito sa syudad. Pumasok silang katulong sa mansyon. Pinag-aral din ni Mommy ang anak nitong naging matalik kong kaibigan at dahil mag-isa lang akong anak, itinuring ko siyang kapatid. Pinag-aral siya ni Mommy sa school ng mga bilyonaryo kung saan ako nag-aaral. Masaya kami at magkasangga sa lahat ng bagay. And then, one day, nabutan ko ang mama niyang kasiping ang daddy ko dahil sa busy ang Mommy sa pagpapatakbo ng kumpanya namin. Napalunok ako sa kwento nito. May tono ng galit at pait ang boss nito. Tumigil itong sumandal ng railings at napapikit na hinarap ang sinag ng araw. Mataman lang naman akong napapatitig dito at kita ang mapait na ngiti sa kanyang mga labi. Nagsumbong ako kay Mommy. Nasaktan si Mommy dahil itinuring din naman niyang kaibigan ng babaeng umahas sa kanya. Pinapili niya si Daddy pero pinili ni Daddy ang mag-ina. Kaya pinalaya sila ni Mommy ng mansyon. Ibinahay ni Daddy ang kabit niya at kalaunay sila ang naging pamilya. Pero kahit ganoon, naging magkaibigan pa rin kami ng anak nito. Hanggang isang araw, nagka-boyfriend ako. Isang anak bilyonaryo din tulad ko, naka-eskwela namin.
Pero alam mo ang nakakatawa? Nagmulat ito na pagak na natawa at napailing-iling. Ano nangyari? Mahinang tanong ko. Isang araw, natuklasan mismo ng mga mata ko na may ginagawa silang milagro. Sa loob mismo ng kotse ng boyfriend ko. Nakakatawa lang. Like mother, like daughter, hindi ba? Pareho silang ahas ng ina niya. Dahil sa pera at kalandian nilang itinatago ng maamo nilang muka at hinihingi nilang magsalita, ay nagawa nilang traidorin kami ni mommy na siyang tumulong at naging kaibigan nila. Nakapag-break ako sa boyfriend ko. Magmula noon ay hindi ko na rin kinausap ang babaeng ahas na iyon. Nagtuloy pa rin naman siya sa pag-aaral sa school na pinapasukan ko dahil sa pera ni Daddy. Nakakatuwa nga eh. Valedictorian ako noon habang siya ay salutatorian lang. Pero siya ang sinamahan ni Daddy na magmarcha ng stage at sinabitan ng medalya. Habang ako na anak niya, ni hindi niya sinulyapan. Magmula noon nagbago na ang paningin ko sa mga lalaki. Hindi na rin ako basta-basta nagtitiwala lalo na sa mga mahihirap. Mabuti na lang, pagtungtong ko ng college ay may mga naging kaibigan akong nasasabayan ang ugali at habis ko. Dahil sa kanila, nakalimot ako sa nakaraan. Pagkukwento nito, may munting ngiti ito sa mga labi pero hindi naabot sa akin yung mga mata. Ano nangyari sa dati mong kaibigan? Napailing ito't napangisi. Ayun, umaarting isang dakilang Maria Clara na animoy hindi makabasag pinggan sa kahinhinan niya. Naiiling na saad nito na nang uuyam Antonio habang matiim na nakatitig sa mga mata kong tila may ibig iparating. Do you want to know her? Do you want to know her name, Lyndon? Napalunok akong napaiwas ng tingin sa matiim niyang mga mata, lalo na tila may ibig itong sabihin sa tono at titig nito. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Don't worry. You don't have to know who she is. Anito na napakibit balikat at muling nagpatuloy sa paglalakad kaya napasunod naman ako dito. Okay lang naman, May. Makikinig ako. Huwag na. Bakit mo pa kailangan malaman kung sino siya? Napatahimik na lamang ako at hindi na kinulit ito. Mahirap nang magalit ko na naman o mabad trip ito. Napatitig ako dito habang sinasabayan sa dahan-dahan niyang paglalakad. Kusang sumilay ang matamis kong ngiti. How I wish na ipinanganak din akong mayaman tulad niya. Para magkalakas loob akong ligawan at mahalin siya. Pero hindi. Isa akong mahirap. Anak sa labas. Isang dakila niyang alipin na anumang oras, itatapon na lamang niya basta. Maigi nang habang maaga pa ay pigilan ko na ang damdamin kong unti-unting nabubuo para sa kanya.